I will give you the treasures and riches stored in secret places. Magandang buhay mga katiyats, merong pinadala sa atin na mga litrato o pictures ng mga treasure signs na nakita ng ating mga katiyats. Ito yan, merong 5 na man-made na mga signs na narito. At bago tayo magpatuloy, shoutout muna tayo sa lahat ng ating mga katiyats na nanonood ngayon sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga katiyats natin sa iba't ibang sulok ng mundo. Okay, so ito ang suriin muna natin to. Kung tingnan natin to sa ibabaw ay parang natural lang siya. Okay, parang gawa lang ng ulan o ng tubig dagat kung ito may nasa tabing dagat. Pero kapag tingnan natin ang gilid nito, saan na ba yun? Ang gilid niyan ay merong mga butas-butas. Ito, parang ganito, di ba? Ito'y ano kasi to, series, sunod-sunod. Kaya hindi pwedeng nature ang gumawa niyan. Kung random lang yan, nagaganyan-ganyan, pwedeng nature. Okay, ang karamihan dito ng mga signs ay treasure under. Kung ito man ay nasa tabing dagat, ito yung mga maliliit lang na tinatawag na individual soldier, mga binaon ng nag-iisang sundalo. Small stash, maliit lang talaga to. Pwedeng isang medyas na mga jewelries, pwedeng isang ammunition box na sari-sari ang laman na may mga halaga. Okay, umpisa tayo dito. Itong sign na to, nagpahiwatig siya ng wealth or kayamanan. Okay, itong sign dito ay ano siya, itong may pagkakanji na nagsasabi ng fortune or wealth. Ito. At supported by itong shape of the rock, parang coin. So siya talaga yung nagsasabi na merong wealth or kayamanan. Pero kapag ibinaw ng hapon, may halo talagang ginto yan. Hindi lang yan pera, kundi halong ginto, kayamanan. Ngayon dahil sa bilog siya, ay wala siyang ibang puntahan kundi ang ilalim niya. Okay, ang problema nga lang dito, baka pwedeng buhatin ito ng tao, ay malilipat-lipat talaga yan. Yan ay maliit na bato. Pero kapag hindi yan nabuhat ng dalawang tao, so pwedeng marker. So itong dito, ilan ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 kabutas. So pwedeng 9 feet away or pwedeng 9 feet ang lalim. So dalawa lang yan, pwedeng lalim yan na 9 feet kasi treasure under ang sign niya. Pero kung yan ay distance, ito ang tingnan nyo kung matulis ito, itong dito. So dito tayo pupunta ng 9 feet. So 9 feet, 3 meters yan. 3 meters. So dalawa lang ang puntahan, ilalim yan at itong harapan ng medyo matulis na parte ng bato. Okay, tisdig lang ng 3 meters. Puntahan natin ng iba. Ito ay familiar sa akin to na sign. Ito yung parang litrang D. And then meron siyang guhit. Yan. Kapag ganyan, ang D na walang nagaganyan lang na D. Litrang D. Nagaganyan lang siya. Sa treasure symbol, siya ay pointer ng west. Kaya hanapin ang west. Ngayon ito ay may guhit dito, nakaganon.
So ito yung kanyang direksyon. So kung west ito na direksyon dyan, ibig sabihin legit marker ito. Kasi nagsasabi siya ng west. Go to west. Okay, ang karamihan ng distansya ng D ay 4 to 5. Binibilang din kasi yan ng hapon. Ang ABCD, ika-4 ang 4. At ang D ay 4. Yan, kaya ika-4 na bilang ang D. So 4 yards or 4 meters distance. Minsan medyo sumubra kaya nagiging 4 to 5. Okay, sundan lang yan. Itong isa man-made pa rin ito. Kaya lang hindi gaanong malaki pero meron siyang guide hanggang dito. And then merong 4, 5, 6, 7. Yan, 7 kaguhit. At ang lahat ng pointer pati ito, nag-point yan papunta dito. At yan supported nito. Diyan din yan pupunta. Dito din. Kaya lahat ng pointer ay pumunta dyan. 3. 3 pointer, itong nguso, itong guhit, tsaka itong guhit dito. Lahat yan ay nagsasabi na papunta rito. Mayroong distansya niyan, kunin natin sa guhit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, pwedeng 8. Okay, so maliliit na guhit, pwedeng feet lang yan. So 8 feet ang puntahan nyo. Okay, papunta rito. Test din kayo. Yan, sa 8 feet. Okay, karamihan dito ay treasure under na sign. Ito naman, nagsasabi ng replika ng gold bars. Pero hindi natin tiyak kung man-made ito. Basta't parang man-made siya. Sa tagal ng panahon ay itong dito medyo na distort na siya. So ito dahil kung bilog ito na bato, ibig sabihin yan ay treasure under. Under pa rin. Parang lapida siya, under. At nagbigay siya ng 2 bars. So pwedeng box yan, pwedeng 2 box, or pwedeng 2 gold bars under. Or kung makapal na bato yan, pwedeng sa loob ng bato. Kaya magandang sign yan. Itong ating analysis ay very partial. Partial lang talaga. So ito yun, no? Ibang angle. So bilog nga siya. So pwedeng sentro sa baba niya, or kung magkapal nga ang bato ay merong laman ang loob niya. So 2 bars ang sinabi niya. 1, 2 gold bars. Okay, ito yung kanina. Kung tingnan natin ang direksyon nito, parang ulo siya ng ahas pala, oh. Ito dito. Nakaganon. And then, narito yung kanyang bibig, yung nakaganyan, na mayroong mga guhit-guhit. So, ulo nga siya ng ahas. So, pointer siya, at the same time ay pointer marker. So meron siyang mga putol-putol na sign. So ito nagpapahiwatig to ng sibiral or plenty. Marami pero maliliit na bagay na marami. Ngayon dahil ulo ng ahas siya, papunta siya dito. Pero kapag ulo ng ahas ay merong danger. Kapag nakuha niyo ang item, ang danger niyan ay mga poisonous chemicals. Halimbawa, hinawak-hawakan niyo yung gold bars, tapos nakalimutan yung maghugas ng sabon sa kamay, pwedeng may kumakapit yan na poisonous chemical.
lalo na yung nilalagay nila ng mga alkitran. Minsan ay hinaluan nila yun ng poisons para kapag matagal nating hinawak-hawakan ay mapopoison tayo slowly. Kaya ito, ang direksyon nito ay sundan lang ang ulo. Ngayon, dahil hindi tayo tiyak sa kanyang layo o distance, so kunin lang natin ang common distance, the 357 formula. Okay, bilangin nga natin itong mga square. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pala. So kung yan ay nag-pertaining to distance, so pwedeng 9 meters ang layo. Pero mag-umpisa tayo sa 357 up to 9 at nakalinya yan. Ito na linya ang sundan. So ang dami-daming testig. 3579 apat na testig. Pero ano lang naman ang testig, 2 to 3 meters deep. Kaya pwedeng aabutin ito ng isang buwan sa testig nyo ang 4 na butas kapag nag-iisa lang kayo. Pero kung dalawa kayo ay 2 araw lang yan, tapos na. Okay, so yan lang aking partial analysis mga katiyats tungkol dito sa mga science na ito. Magaganda naman ito at legit. At ako nagpasalamat sa inyong palaging pagsubaybay sa ating channel. Huwag kalimutan mag-subscribe. Ako'y magpaalam na at magsasabi na don't stop chasing for the golden rings. Paalam!